Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. So, we have the energy of the Loon, Canary, and White Eagle. So, sabi ni Loon, pay attention to your dream time. Messages of guidance are drifting in. Ayan. Kaya, minsan kasi, minsan nagdi-daydreaming din tayo, 'di ba? Aside from nananaginip tayo sa gabi, minsan, yung gising tayo, 'di ba? Yun yung daydreaming, 'di ba? Minsan, siguro, para sa iba sa inyo sa ngayon ano, may mga gano'n kayong instances at, pay attention kayo sa mga kunyari nagde-daydreaming na nga kayo, pay attention kayo sa mga ideas 'no, na pumapasok, pay attention kayo sa mga mensahe na maaaring nare-receive ninyo. Kasi that could be, guidance 'no, those could be messages and guidance para sa inyo ng Divine Universe. At, pupuwede na kunyari nagde-daydreaming ka, iniisip mo kung ano yung gusto mo sa buhay, anong gusto mong marating sa buhay mo at a certain period of time, ano yung mga pinapangarap mo na gusto mong makamit 'no, at a certain period of time. So, minsan 'no, kapag may pumasok na mga messages from your from the divine, that could be related no to what you are currently thinking. So po pwedeng related yan no? Kung ano man ang guidance na ma-receive ninyo, most likely about yan dyan sa iniisip ninyo. Kung ano man yung pinapangarap mo, ano man yung dinidream mo no na gusto mong magkaroon or gusto mong mangyari, maaring yan na related diyan sa iniisip mo, 'no? Kaya pay attention kayo diyan. We have Canary. Sabi dito, step forward now and sing your song. There is power in finding your voice. Ayan. So parang nga pick up ko dito, be true, no? Be true to yourself. Okay? Maging totoo ka. Be authentic. Kung ano talaga yung ideas mo, ano yung mga naiisip mo, ano yung nararamdaman mo. Sing your song. Express them. No? Sabihin mo sa kanila. Iparating mo yung mensahe mo sa kanila. You don't need to pretend to be someone else. Hindi mo kailangan gawin yon na maging pretentious ka. Mas mahalaga na nai-express mo, nasasabi mo, nalalagyan mo ng boses, nalalagyan mo ng mga salita ang ideas mo. No? Kung anong nararamdaman mo din, kung anong iniisip mo, mas magandang yun ang ilabas mo. Mas magandang yun ang lagyan mo ng boses. Rather than pretending to be someone else. 'Di ba? Kasi ang iba, may ganun. No? Na nagiging pretentious just to get the attention of other people. Hindi kailangan, hindi kailangan. Kasi mas maa-appreciate ka ng maraming tao sa paligid mo if you are going to be your true self. Kung magiging authentic ka sa sarili mo, kung magiging honest ka sa sarili mo, mas maa-appreciate ka ng mga tao. Kasi iba eh. Iba yung kapag nagpo-project ka na yung sarili mo mismo 'yan, ikaw mismo 'yan, 'di ba? Yung truth mo 'yang pinapakita mo or sinasabi mo, ramdam 'yan ng ibang tao, 'di ba? Kahit ikaw, mapapansin mo kung nagsasabi ng totoo yung taong kausap mo or hindi, hindi ba? So, gano'n ka din sa iba. Mararamdaman ng tao if you are expressing your truth, if you are saying, 'di ba, kung sinasabi mo ang totoo mo nararamdaman or laman ng isip mo, mararamdaman niya ng mga tao no, na nakikinig sa'yo. Okay? Kaya mas maganda na maging totoo ka. 'Di ba? Sabihin mo kung anong yung totoo mong saloobin at totoo mong ideya. So, with the White Eagle energy, sabi dito, the connection to divine guidance is within you. Ayan. So, kaya siguro may mga messages and guidance na paparating. Kasi parang ang lapit-lapit mo ngayon sa spirit realm. Parang ang kalooban mo, ang loob mo siya ngayon, parang you are
highly connected with the divine sa ngayon. Parang ang veil between you and the spirit realm ngayon ay napakanipis. Kumbaga, sa loob mo, because maybe you really have the purity of heart, 'di ba? Kaya ang lapit-lapit mo ngayon kumbaga sa divine universe. Kaya alam, no, alam mo sa sarili mo, malalaman mo 'yan sa sarili mo, 'di ba? Na parang ang ano mo ngayon, ang lakas-lakas mo ngayon kay God, no? Maaring mararamdaman mo na ang lakas-lakas mo ngayon sa divine. So, what else? Tignan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Salamat! So, next message ninyo, we have the lovers. Ayan. So, with the lovers energy, po pwedeng love life ito, no? Decision making as well ang lovers. Kaya po pwedeng may mga kailangang pagdesisyonan ng iba sa inyo na related sa inyong love life. You know? Pupuwede ng iba sa inyo kasi dito focused on love life sa ngayon or may mga opportunities kayo, 'no? Ang iba sa inyo kung single pa baka may opportunity to meet new people, maaring people na or tao na may potensyal, 'no, na pupuwedeng maging karelasyon mo, may potensyal na manligaw sa'yo, yung mga gano'n. Or kung may relationship ka ng dati, pupuwedeng merong pag-uusap, 'di ba, na pupuwedeng mag-level up na ang inyong commitment with your person, yung mga gano'n ba. So, we have the Two of Swords. Yeah, you are torn, 'no? Ang iba sa inyo dito, torn siguro ang nararamdaman, ano, yung isip, iba yung gusto ng isip, iba yung nararamdaman, 'di ba? Iba yung gusto ng puso. Kaya, in that case, ano, kapag meron kayong mga pagdedesisyon na kailangan gawin and then you can't make up your mind, it's the best thing to do is wag muna kayong magdedesisyon talaga. Kasi otherwise, kung pipilitin mong sarili mo, alam mo namang confused ka pa, alam mo namang hindi ka sigurado sa gagawin mo, wag na wag kang magdedesisyon. Do not do any final decision yet kasi pagsisisihan mo lang yan. Kaya mas magandang nagdedesisyon kapag kalmado ang pakaramdam mo. When you are feeling neutral, 'di ba? Kasi, kapag ikaw ay emosyonal na magdedesisyon ka na at the height of a specific, emotion ka, pupuwedeng in the end pagsisihan mo 'yan. Kaya hintayin mo na lang 'no, na kumalma ka muna, 'di ba? Hintayin mo na lang na maging neutral ang pakiramdam mo, 'di ba? Para sigurado ka na makikita mong maigi ang basehan ng inyong desisyon, na hindi ka magkakamali. So, kasi pupuwedeng ano 'to, usaping puso talaga, 'di ba? Merong puso din dito. So, feeling ko that's related to relationships. So, we have the Knight of Pentacles, ayan. Si Knight of Pentacles, tama 'to. Si Knight of Pentacles pinakaano siya, mabagal 'no, na energy. Kaya tama 'yun, unti-untiin mo lang, okey? Tignan mo ang inyong sitwasyon, unti-unti. Maybe this is the best time na i-dissect mo yung nararamdaman mo, i-dissect mo yung iniisip mo, 'di ba? Kumbaga, area by area ang pag-iisip ng mga bagay-bagay. Okay? Huwag kang magmamadali. Mas magandang isipin mo talagang mabuti at makapagdesisyon ka ng mas maayos. Okay? Na in the end, mapagdedesisyonan mo ng maayos ang lahat at hindi ka magsisisi. Okay? So, pupuwede 'no, na related pa rin 'yan dito sa decision making na kailangan ninyong gawin, related sa relationship or pupuwedeng, financial decisions since this is a pentacle energy. Okay? So, pag-isipan mabuti ang inyong mga gagawin. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.